Sa pagpapatuloy ng ating pong serye ng pagtuturo patungkol sa buhay ng isang mananampalataya, pinag-aaralan natin ang mga bagay-bagay na dapat malaman ng isang mananampalataya. At sa ating pong ika-6 na aralin, pag-uusapan dito natin ang pagsamba ng mananampalataya. Para po sa ating susing talata, ito ay masusumpungan sa Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo, ialay ninyo ang iyong mga katawan bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsunod ninyo sa Kanya. Ang pagsamba bilang lifestyle. Ang pagsamba ay higit pa sa musika o pagsisimba tuwing linggo. Ito ay ang ating araw-araw na pamumuhay para sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay ang buong pagsuko ng ating buhay. Kaisipan, kilos, oras, at yaman. Colossus 3:17, sinabi doon, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang spiritual na pagsamba kumpara sa ritual na pagsamba. John chapter 4 verses 23 to 24. Binigyang diin ni Jesus ang pagsamba sa espiritu at katotohanan. Hindi lamang panglabas na ritual. So hinahanap ng Diyos ang pagsambang nagmumula sa tapat na puso, hindi sa hungkag na tradisyon. Sa Isaiah 29:13, sinabi doon, pinaparangalan ako ng bayang ito sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit malayo ang kanilang puso sa akin. Sa pagsamba, merong papuri at pasasalamat. Hebrew chapter 13:15. Sa pamamagitan ni Jesus, patuloy tayong mag-alay ng hain ng papuri sa Diyos. Ang pagsamba ay may kasamang pagpapahayag, awitin, patotoo, pasasalamat, at pagdakila sa Diyos. Sinabi doon sa Psalms 100, pumasok kayo sa kanyang mga tarangkahan na may pasasalamat at sa kanyang mga looban na may papuri. Ang pagsamba ng isang mananampalataya ay dapat pagsamba sa espiritu at katotohanan. Sa espiritu, pinangungunahan at pinapalakas ng banal na espiritu, hindi lamang emosyon. Katotohanan, umaayon sa salita ng Diyos at sa kapahayagan ni Kristo. Ephesians chapter 5 verse 18 to 20. Mapuspos ng espiritu, umaawit at nagpapasalamat sa Diyos. Halimbawa, sa lumang tipan, si Haring David, isang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Sabi sa 1 Samuel chapter 13 verse 14. Si David ay huwaran sa pagsamba sa pamamagitan ng awitin, mga awit ng papuri at panaghoy, sa sayaw, pagsamba na may kagalakan sa harap ng Panginoon sa 2 Samuel 6:14, at debosyon, pusong masigasig sa paghahanap sa Diyos sa lahat ng kalagayan. Ang pagsamba ay hindi nakatali sa isang gusali o isang sandali lamang. Ito ay ang pag-aalay ng ating buong buhay sa Diyos.
bilang mga mananampalataya. Tinawag tayo upang mabuhay bilang mga buhay na handog na niluluwalhati ang Diyos sa lahat ng ating ginawa. Naway ang ating pagsamba ay maging totoo, masaya, at nakasentro kay Kristo. Tanungin ang iyong sarili, ang aking buhay ba ay refleksyon ng araw-araw na pagsamba? Ako ba ay sumasamba lamang tuwing linggo o bawat araw? Paano ako lalago sa pagsamba sa Diyos na may katapatan at sigasig? Kayo lang ang makakasagot niyan. Salamat po.